our question. Welcome to the question and answer portion with our medical doctor. This Q&A will last for an hour. So we will have this. Pwede po kayong magtanong through your message sa chat natin at pwede rin po na video on. Especially kung ang concern nyo po is about yourself. You have to be seen by our doctor para at least mabigyan po kayo ng mas accurate na advice. So sige, we did not have this last week, no? Hindi natin kasama si Doc last week, but right now we are all very fortunate na available po siya. So without further ado, I'd like to introduce first, of course, our medical doctor. So ayan. Ang tatawagin ko pong doctor, he's a family physician for the sake ng mga bago, no? He's a family physician and 25 years na po siya na nagpa-practice ng integrative medicine. At member po siya ng Philippine Academy of the Family Physicians Incorporated. At siya po ay naging lead physician din during the outbreak ng chikungunya virus. And of course, siya po ay gumagamit ng iTera Care device sa kanyang clinic. Wow. Diba? At hindi lang po yun, he is also a believer of the business. So, right now po, I'm going to stop the screen sharing dahil gusto ko po kayong makita. And with that, ayan, nakita ko na si Doc also. So, I would like to call on our medical doctor. We miss you, Doc. Dr. Alex Ibay. You can now unmute yourself, Doc. Go ahead, Okay. Doc. Good evening. Ayan. Good evening, Doc. Yes, good evening. Well, na-miss ko kayo last Wednesday. Ano, kasi nag-Manila kami. Nag-drive ako. Medyo nagpahinga muna bago kami magpunta ng Manila. Well, anyway, para po dun sa ating mga nag-attend ng Zoom meeting ngayong gabi, so I would just like to remind po na ang atin pong iTera Care ay hindi po medical device. Pero since July 2022, ginagamit ko na po ang iTera Care sa aking clinic. So marami na po akong natulungan with regards sa kanilang mga health conditions. So katulad po ng binabanggit ko, pag po meron tayong gustong matulungan, don't say gagaling kayo. Don't para po hindi rin kayo ba pagdating ng araw, baka minsan merong untoward incidences, katulad po nung minsan meron inikwan po sa akin na actually na hindi naman po kasalanan at hindi rin po itagawa ng iTera Care, pero para po nagkaroon ng untoward incident. Habang binagbo-blow daw po, ay yung pasyente biglang nawala ng malay. So sabi ko, hindi yun, hindi kasalanan nung ating distributor at hindi rin lalong-lalong hindi naman yun side effect or masamang effect ng ating iTera. So yun nga lang po, sabi nga natin ay please lang po, wag natin po sabihin na wag natin agad na pag-anuhin na ay gagaling kayo o kaya ay ito lang po ang gamitin nyo kasi marami pag minsan nagkakaroon sila na parang iaasa lang nila lahat sa iTera. Doc, na-mute po yata kayo, Doc. Hello? Ayan, good na po. Okay, sige. Okay. So unang-una, sabi ko nga ay dapat you should believe in the product. Believe sa iTera Care. And then pag halimbawa kayo po ang gumagamit ng device natin, isipin niyo po na kayo ay gagaling kasi malaking bagay po pag yung kayo mismo ay may umaasa, nagkakaroon kayo ng pag-asa na kayo ay gagaling. Pero minsan po meron yung iba na
Yeah, parang masyado na yatang malala na yata itong sakit kong ito. Wala na yatang kagalingan ito. So para bang pagka ganun po, well, sabi nga po natin, ano, kung hindi kayo tutulungan yung sarili nyo, hindi po kayo matutulungan ng ating eye therapist. So let's go ahead na, Mai, sa ating Q&A. Alright, so sige po. Unahin po natin yung mga nasa chat messages, Doc, para mas madami po tayong makater. We are 177 here in our Zoom meeting. So sige. I'm going to call first Miss read, ano, Miss Fe Lebrarnes question. Good evening, Doc. Ask ko lang po if pwede i-blower ang merong stainless sa spine using cold setting sa iTera Pro. Okay, so yung Pro kasi nga, edi meron siyang ano, yung cold setting. Pero just the same, ano po, inaano pa rin po natin na pag may metal implant, kahit po sabihin natin yung cool setting, wag na rin po natin gamitin. Just to be sure lang po na walang magiging side effect, parang maramdaman pong ano po yung ating gagamitan ng Pro. So, ano, avoid na rin po yun. Anyway, pwede naman pong other parts of the body, pwede pong gamitan ng Pro, wag lang po yung mismong merong stainless. Kahit po yung full setting, wag naman po muna. Just to be sure lang po. Alright, just to be sure. From Mr. Alan Bakyal, Doc, required po ba talaga na 2 glasses of water po before and after blowing ang inumin? Well, parang katulad nung nabanggit ko nung minsan, ano, kasi yung charged water, parang ganito yun, isang analogy. Yung, alam niyo ba yung baterya? Kasi sabi nga natin, ano, pag tayo nagbo-blow tayo, nagwawan tayo, charge natin yung katawan natin. So, yung cells natin and every organ sa ating katawan. So, yung pag-inom ng charged water, para po bang kinukondisyon natin, ano, kinukondisyon. And hinahydrate natin, kinikondisyon natin. Parang, alam niyo ba yung baterya ng sasakyan, baterya ng kotse, o kung paano, ano, di po ba nilalagyan ng tubig yun? Nilalagyan ng tubig. So, yung tubig ng baterya na yun, pag walang kulang ang tubig nila sa baterya, hindi po masyadong nagcha-charge. Kaya pag minsan po doon sa may mga sasakyan, ano, pag napansin niyo po ba, pag low bat na yung mahirap ng low hard starting na po yung inyong sasakyan, check niyo po yung baterya, baka kulang na po ng tubig. So parang ito po yung ating paggamit ng charged water, kinakailangan po hydrated, fully hydrated yung atin pong katawan bago po tayo mag-charge po o mag-blow po ng iTero. So ganun po ang rason bakit po kinakailangan uminom ng tubig bago mag-blow. And right after po, ganun din po. Wow, that's very clear, Doc. Thank you with that explanation. Question from Miss Wilma Aquino. What is the effect of blowing to depression daw po? Okay. So, ang ITER kasi meron siyang ano, pag ginagamit natin siya, mga neuro condition po, ano. So, pag binlow po natin dito sa ating forehead, so, nandiyan po, nag-i-increase ang circulation, increase ang circulation. So, pag nag-i-increase ang circulation natin sa brain, so, yung mga hormones po, kasi yung sa depression po kasi yan yung ang hormone diyan yung serotonin na sinasabi. Ano po? So pag po yan ay kaya po meron tayong SSRI, yung serotonin receptor inhibitor para po gano'n, ano, para po hindi siya ma-deplete. So ganun po ang gagawin ng iTera. I-increase niya po yung blood circulation and then po yung serotonin, yung hormone po, again, para hindi po tayo ma-depress. Yun po ang i-stimulate po ng ating iTera. Through increased oxygenation, increase blood flow. Yun po ang gagawin. Alright. From Miss Ramilin Almodok, okay po bang gamitin ng blower kahit may gamot na iniinom from stroke? Yes, opo, opo. Sa akin pong experience, ano, yun na nga yung maraming napunta sa akin. So, nabanggit ko naman po dati, ano, kung paano protocol natin pag may stroke. So, ang ginagawa ko po diyan is tinutuloy-tuloy ko pa rin po yung kanilang medications. And then, ginagamitan ko po nung, yun katulad po nun, ano, kung ang lesion, ang na-damage sa brain is itong left side, so doon nyo po i-boblo yan ng 5 to 15 minutes. And then kung alin... Doc, na-mute po yata kayo ulit.
Pa-check Hello? po. Ayan, okay na. Medyo siguro. Okay, oo. Okay. Nawawala pag Yes lumalayo siguro po. ako. Opo. Kasi nakalagay dito, unstable ang internet connection namin. Kaya Oh, ganon. Okay, okay sige, po. okay. Sige. So ganon, pag yung nababanggit ko lahat, yung protocol natin with pag stroke, so kung alin yung affected part of the brain, wala pa rin? Walang audio? Meron na po. Meron. Okay. Okay, sige, sige. Go ahead Kasi nga po. internet daw, unstable ang internet. So maybe yun ang reason kung bakit nawawala yung audio. Okay? Hello? Nawawala? Yes, Doc. Okay na po. Okay naman. Okay, okay. Sige, siguro Okay po kasi ang audio nyo. gawin ng internet. So basta tuloy-tuloy lang ang mga medications niya. Huwag niyo pong ititigil. Okay? Unless po yung doktor na niya ang nagsabi na pwedeng stop or i-discontinue or bawasan at saka po. Pero never po na kayo ang magsasabi sa pasyente unless you are the doctor na pwede na pong alisin yung kanyang mga medication. So tuloy lang po, tuloy lang. Mm-hmm. Okay. Yes, you have to wait for the doctor po, no? According doon sa lab test nila. No, Doc? Sige. Usually Opo. hindi yan lab test eh. Yung mismong ano nila, Diagnosis. yung clinical, sabi ng clinical, ano ba yung ano na siya, okay na ba siya? Itsura. Minsan Opo. kasi hindi rin yan sa laboratory inibabase. Hindi rin Mm. sa lab lagi binabase yon. Kaya po kailangan din makita face to face, no? Po, Yes, Doc, oo. ang Nakikita dapat pasyente. ng doktor. So ina-assess niya yung neurological examination, yung bang dating, let's say ganito, yung kanyang, di ba, kaya pag nagre-rehab sila, tinecheck na kung ano na yung range of motion ng kanilang, dati, kumbaga nakakalakad, dati, yung halimbawa, yung Doc, nawala po ulit ang audio nyo. internet. Okay. Okay na po Okay, ulit. okay. Okay, sige. Pasensya na. Mahina ang internet ngayon. Kaya ganon. Thank you po, Doc. Kahit mahina ang internet, go pa din. Thank you po. Okay, sige. Go ahead, Doc. Okay na po? Okay na, okay na. Sige, sige. Try ko dito Okay. sa aking sa aking cellphone. Baka mas Clear malakas. naman po ngayon ang audio, Doc. Ganun. Kasi Nag-stop-stop lang po. pawala-wala lang. Apo, apo. Pawala-wala lang kasi. I will Okay. just tell you, Doc, pag nawawala po. Okay, Go sige. ahead po. Okay. Okay, okay. Okay. So, meron pong nagtanong with regards sa kung na-aksidente daw po at nagkaroon ng back issue yung backbone. Pwede po bang gamitin ng Mhm. iTera Care? So pwede po, pwede po. Mas mabilis po ang healing nung mga injuries po niya. Kung meron po yan, usually problema po kasi sa ganyan. Wag lang talagang parang yun pong vertebra o yung backbone niya sobrang na-damage. So pagka ganun po, kinakailangan ng surgery. Pero you can always try or you can always use po ang iTera. Magaling po diyan. Ano po? Kung may pro, lalo mas maganda kung pro ang gagamitin. Okay. From Miss Annie Laxi, yung bata daw po na constipated, pwede bang gamitan ng iTera Care? Ilan taon na po kaya siya? Kasi kung unang-una, very basic kasi, dapat painumin ng maraming tubig. Ano po, painom natin yung ating iTera charged water. And then, i-blow nyo lang po yung kanyang abdominal, yung whole abdomen, at least marirelieve po, maano na po, mag-ano na po siya ng kanyang pagdumi. Magiging okay na ang pagdumi niya pag po ganun. Okay, sige. Yes. Oh, Kasi baka kanina, kulang lang po sa tubig, no? opo, kahapon kasi meron ng isang bata, na halos siya, very irritable kasi ang sakit-sakit ng tiyan niya. Although ang aming suspect namin na may bulate siya. So binigyan siya ng gamot anti-spasmodic para hindi humilab yung tiyan. And then parang basta irritable yung bata napainom na. So ang ginawa ko kahapon, although may binigay ako another na gamot sa kanya, pero pinablow ko muna yung whole abdomen niya, nag-blow muna kami So nung blow niya parang naghinto-hinto
pag ano niya, pag-iiyak ng bata, hindi na siya masyadong irritable. And then kanina ibinalik, naglabas na ng bulate. Oh, wow. Kaya pala sakit na sakit ang tiyan niya dahil may bulate. Pero kahit may gamot siya, ang problema, hindi nare-relieve yung spasm, Pain. yung Mm. hilab ng tiyan niya. So nung Mm. nag-itera kami, Na-off po ulit ang audio niyo, Doc. Na-off oh, po. Ayan, okay. okay, Ayan, sige. okay, okay po. Ayun, so na-relieve po from the pain yung bata. Yes, oo. Okay. Yes. From Miss Eva, Doc, can we blow a person who got this one by sleeping? Nadulas po yata. Compression fracture of D12 with extension in the posterior vertebral body cortex. The upper Ano end po? plate shows mildly retropulsed bony fragment indenting in the cal sac. Cul-de-sac. Vertebral body Okay. Okay, shows sige. diffuse Well, bone anyway, marrow okay. edema. So yung ganyang klaseng injury, you can try using itera. Ano po, you can try using itera. Pero syempre, decision pa rin po yun ng inyong orthopedic surgeon kung ano talaga ang dapat gawin. Pero yun pong itera, makaka-relieve po ng pain. Pero whatever na sasabihin po ng orthopedic surgeon, kung kinakailangan po ng operation, susundin niyo po siya. Pero ang itera po, makaka-relieve po ng pain para po diyan. Yes, that's definite. Yan lang po talaga ang Mm. masasabi nating Mm. we can really assure that. Yes po. Yes. From Miss Daisy Sabala, how about for lupus patient po? She's only 28. How to blow the So, patient? okay, sige. So, ang lupus po ay erythematosus. Ayan po ay autoimmune disease. So, ibig sabihin po ng autoimmune disease, yung kanya pong immune system so overactive. So, ang ginagawa po ng itera, pag binlow po natin yung spine niya at yung long bones, andun po kasi ang mga ating bone marrow, siya po yung ating stem cells, ano po. So, i-regulate po nung itera ang immune system para maging balance na. Kasi yun po ang kagandahan ng itera, ano po, pag overreacting, minimellow down po niya. Ibig sabihin po, kinokontrol niya para di. Pag naman under, ini-stimulate naman po niya para maging okay yung ating immune system. So, ganun po kagaling ang ginagawa ng itera. Ano po? Binabalance po ang ating ng immune system. So, Pareha po yun ba po. yun sa nire-regulate, Doc? Yes, yun na nga. Di ba, yan ang natin is Nire-regulate. nire-regulate ang Mm-mm. organs, ang ating glands. Yes. From Mr. Hero. Hello po, Doc Alex. Ano pong magandang gawin sa may stage 4 cancer lymphoma? Nag-itera na po siya for 3 days pero ngayon ay hindi na raw po makatayo. Sobrang masakit daw po ang hips and lower back. Ano po ang advice nyo, Doc? Sige. Kung 3 days pa lang naman siya nag-aitera, so kumbaga wala pang effect yun. Actually, wala pang kwan. And then siguro kung sasabihin ba na gawa ba nung itera kaya nagkaroon siya ng yung low back pain, hindi naman. So pero doon sa low back pain, pwede niya rin gamitin ang itera. I-blow niya lang po yung masasakit na parts po niya. Pero hindi po yun ibig sabihin ay hindi ko sasabihin healing crisis din yun. Hindi, nagkataon lang siguro na sumasakit na din. Pero for just 3 days, hindi naman po agad-agad magkakaroon ng pan po yun. Effect yung itera sa lymphoma niya. Matagal po. Ang lymphoma kasi actually tawag po dito medyo ang tawag po dito parang kumbaga na rin po 'yon. Cancer na rin po 'yan ng lymph nodes. So ganun po. Alam naman natin na pag cancer di nare-regulate lang po nung itera pero hindi po ibig sabihin ay gagaling na siya. Ano po? Yan. Yes po, especially pag mga advanced stage na pain reliever po ang pinakamagandang ang positioning natin for itera care. Okay, from June Mardumal.
Doc, pwede po ba ang leptospirosis ang Itera Classic? Okay, so leptospirosis, infection yan galing dun sa, lalong pag yung mabaha. Kasi yun yung galing sa ihi ng daga, po. Okay, so pwede naman po, kasi ang unang nagiging problema din po with leptospirosis, yun pong kanilang kidney. Kidney. Kaya yung mga ibang nagkaka-leptospirosis ay nadadialysis po. So pinakamaganda po niyan, painumin ng maraming charged water and then i-blow po niya yung basic protocol and then i-blow niya po yung kanyang lower back, yung side po ng kidney po niya. Para po hindi magkaroon siya ng kidney failure. Maagapan. Okay. How many minutes, Doc, na dapat i-blower po? Adi yung sa kidney, 15 to 30 minutes. 15 to 30 Okay, minutes. 15 minutes each side. 15 minutes yung left, 15 minutes yung right side. So always remember kapag kung ano yung affected organ po, no, dapat doon mag-focus blowing. And when we say focus blowing, 15 minutes or more po yun, Doc, no? Okay. Yes. From Miss Feli Barnes, Doc, kapag nag-seizure po, pwede po ba i-blower natin habang inaatake siya, Doc? Pwede po ba yon? Pwede naman, pwede po. Pwede po. Dito po sa may forehead, top at back of the head. Pwede po. Alright. From Miss Mirna Mercado, pag may hernia po, saan dapat i-focus ang blowing? So, anong type ng hernia? Inguinal hernia, umbilical hernia. Although, ang hernia kasi is anatomic defect. Okay? So, talagang yaan ay ang ginagawa is surgical intervention. Kasi para po bang sa damit na napunit, kinakailangan tatahiin ulit. Tatahiin po ulit yung part po ng kasi layer po kasi ang kung halimbawa ay inguinal, po yung sa singit. Yan, layer po yun. Meron po kasi yung post-surgical hernia. Yun pong pinakang parang inoperahan. Tapos po lumog yung parang yung abdominal wall niya. Nagkakaroon din po ng hernia. Kaya sabi ko nga po, maraming klase ng hernia. Ang magagawa ng ITERA, ako po honestly, sabi ko, matagal po bago magkaroon ng effect ang ITERA dyan. Kasi nga, nagkaroon na po ng defect. Imagine, So, halimbawa, ito yon, yan, ganyan, bumuka na yan. So, kung ITERA natin, it will take time. Matagal po yan bago. So, ang pinakang po dyan is, itahiin po ito para mawala. Madali lang po yun. Hindi na po major operation po ngayon yan. Alright. Dok, ang hemorrhoids po ba can be considered as hernia or hindi po? That's a different one. Hindi po, iba. Hindi Okay. po hernia. Okay, so I can see someone who's raising her hand. I hope this is a direct question po, no? Direct medical question. So sige po, I will call Miss Matsue Blesil. Good, yes. Good evening. Good Good evening, Doc, evening. Alex. Good evening, good evening. Mylene. Yes, I have a question. My husband was diagnosed with radial nerve paralysis, yung sa right hand. It's because of the overwork of using the Yes, computer. okay. So he cannot properly move his index finger and his middle finger. And as a result, he's having a hard time in holding pen and even typing at the keyboard. And it's already 3 years, Doc. And it's kind of bothering already for him because he cannot use his chopsticks. It really affects his productivity. So right now we're thinking of buying the ITERA, and then we are thinking of this either classic or pro because it's quite a need for our family too. So my question right now is, so supposedly he needs to go to the operation, but then I told him but then the doctor doesn't really 100% guarantee that it will be going back to the original because Yes, that's true. They always say therapy, so those kind of things. So we're thinking maybe iTera might be a good product to use. So my question, Doc, if we're gonna use it and if it's pro, what would be the coverage and how we can implement it at home? And Okay, it should sige. be from the head,
arm. Yes, Doc. Is it the right or the left hand? Right. Okay, so right. So this one's right. Ang radial nerve nandito po. Nandito yan na, radio ulna. Yan. Kaya yung radial pulse natin, dito natin tinitignan yung pulso. Yan. So yung nerve na yan ang naapektuhan. So hindi niya na marami ng function ng kanyang kamay ang hindi niya na magawa. Isa ito lalo ito, yung ganito. Di ba? Hindi niya magawa. This one. So malaki ang matutulong ng Itera dyan. So kung gagamitan mo ng Pro, 15 minutes daily or twice a day, malaking bagay na yun. Makakatulong ng malaki. So is it Doc directly from here or going to the head or the back or just only at the arm part? Focus? Okay, pwede na dito lang mismo, dito sa part na to. Kasi yung radial nerve naman is ang kinokontrol niya is dito, yung movement itong daliri mo, itong mga fingers mo ito, yung movements niya. So dito lang ang mo sa kanya. Or anyway, pwede mo naman siyang lang lahat. Pwede mong i-blow ito lahat. Pwede. Ito, yung ito start from here, tapos pati yung palm of the hands niya at the back of the hands. Gawin mo lang yon. Okay, Doc. Doc, last question. We were thinking about the classic and also the Pro, and it has the difference only the 2 LED and also the 4 LED. So efficacy, you can really recommend is the Pro versus if we can start with the classic. Yes, if you can afford it, that's better. Very much. Maraming mas magandang magagawa ang Pro compared mo with classic. And sabi mo nga, if your family is going to use it, mas better ang Pro na nga ang gamitin ninyo. Okay, Doc. Thank you so much. Okay. All right. Thank you, Miss Matsui. From Miss Cello. Good evening po, Doc. Saan po i-blow particularly ang stage 3 uterus cancer? Yan, katulad. So, kung saan i-blow, edi dun sa hypogastric area, dun sa puson. Kasi nandun ang female reproductive organ, nandun ang uterus, nandun ang ovary, nandun po. Kaya lang stage 3. So, sabi nga natin, pag mga ganyang late stage na ng cancer, so po tayo we will not give you assurance na yan po ay yung sabihin natin mawawala yung cancer niya. Pero ang magagawa po ng Itera is marirelieve po siya sa pain. Yung mga pain niya mawawala. So hindi po yan don't expect po na parang yung tawag natin po doon yung gagaling ba siya or mawawala ba yung kanyang kwan. So at least pero there are cases po meron po tayong testimonials na sa awa po ng Diyos nag-miracle, po siya nawala po yung cancer nila. So wala naman po, there's no harm in trying. So doon niyo po i-focus doon sa hypogastric puson. 15 to 30 minutes gawin niyo po 2 times a day. Tsagain mo lang po. There's no harm in trying. Yes po. From FT Martyr, is Itera Care good for the person undergoing dialysis, Doc? Okay. Okay. So, yan. With regards to dialysis, proven na nakakatulong po yan. Yung isa natin pong kasama na ngayon ay siya ay he's making tapos dito siya na yung doing the business. Doing the business at sinishare po niya yung kanyang experience na talaga pong nakatulong ng malaki ang Itera Care sa kanyang condition na merong chronic kidney disease. So itry nyo lang po, Yes, CKD5, Doc? From Mr. Winifredo Giniblaso, pwede po ba ang isang baso lang inumin before and after the blow, Doc? Pwede naman. Pero bakit hindi mo pa gawing dalawa? Libre naman. Oo. Gawin mo ng dalawa. Bakit tinitipid mo pa? Libre naman. Sabi nga ni May, libre naman. Cha-charge mo lang yung tubig, then inumin mo. Oo. Pwede naman. Pwede. From Miss Helen Calonzo, hi sis.
Good morning. Is it helpful for patient with bed sore or open wound? Gaano kalayo ang distance po ng Okay, pag-blow? sige po. Una, yun pong bed sore, sabi nga natin, prevention is better than cure. Pero kung dahil na dyan na po yung bed sore, actually, minsan, ginagawa po namin diyan, dinidibrid din po namin, tinatanggal namin yung mga parang dead tissues na po. Okay. Pero ang isang matutulong po is yun pong bed sore, sprayan nyo po or ang isang maganda nga, anuhan nyo po yan ng yung mismong bed sore. Kumuha po kayo ng isang damit o yung parang face towel. I-soak nyo po yun sa charged water. Tapos yun po ang inyong ilalagay po doon. Then Wow. i-blow nyo po ng Iteracare. 15 to Wow. 30 minutes. Ganun po gawin niyo. Yeah, that's gonna be more powerful, Doc, no? Kasi Yes, nakastay. Kumbaga, yes, it's oo. most moisturized. Yes, No, oo. mamimaintain po Itapan niyo yung po doon sa mismong moisture. bed sore. Itapan Yes. ninyo. Ang galing nun, Doc. Yes. All right. From Miss Eva, saan daw po i-blow ang vitiligo and how many minutes? Vitiligo. Alam ko, Doc, na-mute po ulit kayo. Wala pa rin po. okay, hello. Ayan, good. Good na Okay, po. sige. Oo, kasi internet pa rin. So, ang vitiligo kasi is, yung pigment po ng ating balat nawawala na. So, hindi naman po yung delikado, hindi rin po nakakahawa. Pero, since yun po nga nawala na yung pigment, it will take time. Tsagain mo po. It will take time. Patsatsaga. Pwedeng bumalik po yun. Anyway, sa totoo lang, wala pong gamot sa vitiligo. Kahit pumunta po kayo sa dermatologist, wala rin po silang may offer. Minsan meron silang mga sinasabi, mga infrared, mga ganito-gano po. Yan. Pero hindi rin po sigurado. With Itera, at least, medyo may pa po tayo. May chance pa na bumalik po yun. Kaya lang po, tsatsagain ninyo. Tsatsagain. Like po, meron kaming pinapakita sa testimonials namin before ng mga presentations po sa testimonials, Doc. 5 months po ang vitiligo na case. Yung doon po sa case na yon. Yes. Okay, so tagang tsatsagain. Tsaga Tagang talaga, tsatsagain. no? Yung iba po kasi 1 month pa lang, parang feeling nila wala nang pag-asa. So, Matagal ang titigilan na. vitiligo. At Opo. ang problema doon, lumalaki ng lumalaki pa. Lumalaki ng lumalaki. Yung area po na nagpuputi. Yes, oo. Alright. Ano pong sakit yun, Doc? Saan organ ang affected doon? I mean, Yung pigment, pigmentation. yung melanin pigment ng skin natin, nawawala na. Yun, Alright. parang some type of autoimmune, di ba? Hindi naman autoimmune yun. So, ang pag-blow po talaga kung saan yung area Kung nasaan yung parts na namumuti na. Alright. Okay. So, from Mr. Ramir Bathan, hindi po nawawala ng hapo dahil ng tubig sa baga. Maedad na rin po ang pasyente, may oxygen support sa bahay. Paano po makakatulong ang Iteracare? Ano ang dapat gawin? Kailangan daw magpalakas muna bago matanggalan ng tubig sa baga. So, yun pagkakaroon ng tubig sa baga, dalawang klase. Yung sinasabi natin yung tubig mismo sa baga, yun yung tinatawag na pulmonary congestion. Yun ay tubig mismo na doon sa loob ng baga. So yun yung dahil pag nagkaroon siya ng yung congestive heart failure, yung tubig pumupunta doon sa mismong alveoli sa baga. Yung isa na nagkakaroon ng tubig, ang tawag doon pleural effusion. Yung bumabalot sa baga, nandoon yung fluid. So magkaiba po ng treatment po yun. So kasi pag yung fluid, yung pleural effusion, yun na nga, baka yung sinasabi niya na kinakailangang tanggalan ng tubig. Pero yung pleural effusion, kadalasan po infection or minsan cancer din po ang pwedeng dahilan nun. So kung pleural effusion, kasi kung congestive heart failure, dapat i-treat siya kung ano yung dahilan ng kanyang problema sa puso. Ano po problema sa puso? And kung pleural effusion, siyempre iti-treat po kung baka yan ay infection as in may TB. Ano po? Yan, tuberculosis ang common yan or other infection. So, ang gagawin po naman doon ay kung
Kung yung congestive heart failure, kasi yun, parehong baga ang nagkakatubig, yung loob ng alveoli mismo baga. Pero pag pleural effusion, pwedeng left or right side lang. So kung alin yung merong pleural effusion, doon iboblo. Yun, ano po, kaya nga hindi natin maano kung ano ba yan, pleural effusion ba or congestive heart failure. Pero kung pleural effusion, doon nyo iboblo, doon sa mismong, yung kung aling baga ang naapektuhan, Affected. kaliwa o kanan ba, doon nyo i-blow. 15 minutes to 30 minutes. Alright. From Miss Julie Tayaban, paano i-blow ang isang tao na lumabas ang matris sa puwerta? For operation daw po. Yes, opo. Yan po yung tinatawag na uterine prolapse. So, ibig sabihin po niyan yung nagsusupport po sa kanyang uterus, lumuwag na. Kumbaga sa goma, lastiko, lumuwag na. Kaya lumalabas na po yung part po ng uterus, yun po yung cervix. Ano po, lumalabas na po dun sa vaginal canal po niya. Yun yung po yung tinatawag na kung Tagalog ay buwa. Buwa po. So, talaga po sa totoo lang, yan po ay surgical intervention po ang kailangan. Ino-opera po. Ino-opera. Okay? Kasi lumuwag na nga po, kumbaga yung goma, ano po, yung support, lumuwag na. Parang sasakyan din, di ba? Pag yung mga support po ng sasakyan, yung engine support na sinasabi, pinapalitan na. Sa tao naman po, ino-opera. Ang ginagawa po doon is tinatanggal na mismo yung pong kanyang uterus po, para wala na. Sa itera, itry nyo po. I-try nyo, tsagain nyo po. Pero kung willing po magpa-opera ang pasyente, well, might as well pa-operan nyo na. Pero kung ayaw po, kasi usually mga elderly na po yan, mga edad na ayaw na magpa-opera. So, tsagain nyo po. Sa inyo i-blow, doon mismo po sa kasi although lumalabas po yung buwa doon sa mismong vaginal canal, pero doon nyo po i-blow sa yung pong puson. Kasi ang nagproblema na po doon yung connective tissue, yung ligaments po na nagsusupport po sa uterus. Hindi po mismong uterus na may problema. Kaya doon po sa may tatsagain nyo po kung ayaw magpa-opera. Kasi po kapag doon diretso sa may lumalabas na buwa, hindi po, wala po. masakit po yun, At saka pati hindi po yun ang may problema eh. Hindi yun ang may problema. Hindi problema. So, hindi ang problema dapat niya doon yung support na po, i-blow. yung mga connective tissue na nagho-hold dun sa uterus. Alright. So, it's clear na dapat po sa puson, hindi po doon Puson, sa may hindi mismo doon. sa may buwa. Hindi po doon. Okay po. Alright. From Miss Kate, Doc, this is about water, pero I know na master niyo rin po ang water. So, is it okay po to remineralize purified water by adding Himalayan pink salt or Celtic sea salt or by using mineral drops? If so, ano po ang proportion? If 5 liters po ang water, ang i-remineralize for one ding using the salt or mineral drops, nauubos na po kasi ang mineral bottled water dito sa area namin. Okay. So yung mga mineral drops na marami kasi yung klase. So kanya-kanya silang recommendation. Meron yung isa na for every glass may 20 drops. Yung meron ganito, ganon po. So, pero talagang ang mas maganda talaga, yung purified water nyo ay yung remineralized yun. Or pwede rin po yung lagyan ng yung Himalayan salt. Pinch lang po, sa 1 liter po ng purified water, pinch lang po ng Himalayan salt. Pwede na po yun. Okay. Okay. Paano daw po, Doc, pag pwede i-blower kasi po ang asawa ko, ang pusod niya bumukol po. Pwede po bang i-blower? Pusod, bumukol daw po ang pusod. Yan ang kayong kanina, isang type ng hernia yan. Umbilical hernia ang tawag. Alright. So, yung tulad nga ng sabi ko kanina, talagang ang treatment yan is surgical intervention. Kino-close ulit yung parang defect dun sa abdominal wall niya. Pero kung ay TheraCare, okay lang po, itry po ninyo. Matagal nga lang.
I-try nyo po, i-try nyo po. Doon mismo sa umbilical area niya. Pero matagal ha. Pero wala naman po kasing delikado kung pagdating sa umbilical hair niya. Hindi naman po delikado yun. Okay. So, ibig sabihin, Dok, pwede namang tiyagaan. Hindi siya Tagaan lang. emergency. Hindi naman Ano. emergency at hindi rin delikado. Okay. Pasensya lang ang kailangan. Yes. Okay. From Mr. Jose Noel, kapag may hypertension po, pwede po ba yung blowers po? Di pwede yung blower sa head? In the long run na Yes. gamit, matatanggal lang ba ang hypertension? Anong mabilis na paggamit ng iTeracare para mapabilis mawala ang hypertension? Okay. Please refer po dun sa ating blowing guide. Ano, kung hindi man po yung sponsor nyo, pero makikita nyo po yan dun sa ating ano ng iTeracare testimonials. Ano po. Pero ang pinakang ginagawa po para sa hypertension, syempre una, ano yung kaya nga po ito last week lang, ano, galing po ako sa yung convention namin. Isa po sa mga topics namin is about hypertension. Okay, so syempre as a doctor, di kami po ay laging yung gamot kung paano tinitreat ang hypertension. Pero lagi pong kasama doon is yung lifestyle. Ano, hindi po yan yung basta gagamit ng itera, mawawalang lifestyle. Number one po, yung ating kinakain. Pangalawa po, dapat may exercise. Ano po, may exercise po tayo. Yan. Tapos yung itera care po, paano gagamitin? Yun pong pinagamit natin sa spine, directed downwards. Kung yung spine po, ano, yan, spine. So downwards po ang pag-blow, pababa. Yan. Hindi po pataas-taas na gano'n, pababa. Ha? Yun po yung nasa ating blowing guide. Pero lagi pong importante yung lifestyle. Ha? At kung meron po siyang iniinom na gamot, huwag niyo pong basta ipapatigil. Kahit mag-normal yung blood pressure niya, huwag niyo pong ititigil. Yung doktor po niya ang magsasabi kung dapat nang stop or bawasan yung gamot niya. Alright. From Miss Mar Limong. Madami po siyang tanong, Doc, pero ang 1, 2, 3, 4, 5, yung mga cases na to, sagutin na lang po natin yung hindi pa natin nasagot. Yung TB of the bones, Doc, paano daw po i-blow? Okay, so usually pag TB of the bone, yung tawag Pat's disease. Yun yung sa spine, ano. So, i-blow nyo lang po. Pero, siyempre, kailangan po dyan yung tuloy-tuloy ang paggagamot. Okay? And then, i-blow po yung kung alin yung part ng spine na apektuhan ng TB, doon nyo po i-concentrate ang blow 15 to 30 minutes. Kasi hindi naman po yan yung buong spine niya ang affected na ano. Meron lang pong part ng bone sa vertebra niya dito kung nasaan po yung naapektuhan. Makikita naman po yun sa x-ray or alam naman po na sasabihin ng doktor kung aling part po ng kanyang vertebra ang naapektuhan. Okay. Tetanus daw po na umakyat na sa ulo. Oh, delikado na po yun. Delikado na po. Hindi na po natin pwede kasi ma-stimulate siya, lalo pong magti-trigger po yun ng ano po niya. Ano, hindi po dapat gamitin. Hindi po. Pag tetanus na po, pag full-blown na clinical manifestation po ng tetanus, huwag nyo na pong mag-attempt kasi po lalo nyo ma-agitate, lalo po magti-trigger po yung spasm po niya. Never po, never. Hindi po pati kayo papayagan ng hospital kasi yan po mga ganyang tetanus, yan po ay limited po. Ano ang bantay po ng pasyente, limited lang, hindi po lahat pinapapasa. Kaya hindi niyo po magagawa. Alright. Sige po. Yung tubig sa lungs, nasagot na po natin yan. Stage kidney, stage 5, nasagot na rin po natin. Problema sa spine due to a fall, nasagot na rin po natin yon. Okay? From Miss Norma, 2-year-old baby boy po, may nephrotic syndrome, in and out sa hospital. Edematous po ang face, extremities, and tummy. What is your recommendation po, Doc? Magti 3 months na po pabalik-balik sa hospital. Po, pag nephrotic syndrome po kasi sila yung may problema po na sa kidney. Ano po, yung protein nila sobrang madami, kaya po sila yung namamanas.
namamanas po sila. So Oh. yan po ay talagang yan po ay talagang ano, hello, hello. Oh, minumute ko lang po. Sandali, Okay, hindi ko mahabol. Alright, Doc. okay. So bali yun kasi ay talagang kinakailangan ng under the care of pediatric nephrologist. Pediatric nephrologist, ano po? Yung pedia is yung bata, tapos yung tagang specialista po sa bato. Ano pa yan? Although, from time to time, nakakapag-handle po ako ng ganyang klaseng cases po. Ano, sa akin naman po, lahat po nang tinitignan ko naman. So, saan dapat? Kasi kidney po ang may problema sa kidney. Doon po sa kidney po niya ibublo. Kaya lang, pedya po ito, mga 5 minutes lang po. Bawat isang side po ng kanyang kwan, ng kanyang kidney, yung kanyang low back po. Yung sa side ng kidney, doon yung po ibublo. 5 minutes lang each side. Kasi pedya pa lang. Okay. Low back, so ibig sabihin sa likod po yun, ha? Likod. Likod, okay. Doc, sa Almoranas po, pwede daw po ba yung iTera Care? Yes, pwede po. Pwede po. Magaling po dyan ang iTeracare. So, Saan paano po po? ibublo? Opo. Okay, kasi ang hemorrhoids po, actually, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 po yan. Ano? Pag sinabing grade 1, yun po yung internal. Yun po yung, ang symptoms niya, wala pong masakit, pero pag dumumi, may dugo. Okay, may dugo. Grade 1 po yun. Pag grade 2, lumalabas na pag dudumi, may lalabas na konting mass dun sa rectum, sa ng puwet, dali. Yan, grade 2 po yun. Yung grade 3, pag may lumabas na parang laman, kinakailangan ibabalik. Andaw dito natin, Push pataas. ipupush mo pataas para ano. Yung grade 2, 3, 4 4. Yung grade 4, wala na po. Hindi nyo na maibabalik, parang cauliflower na yon. So dapat yun dadalhin na sa hospital. for Doktor na po surgery. ang magre-reduce po noon. Reduction po ang tawag. So para po dun sa stage 2, 3, grade 2, 3, magaling po ang iTera dyan. I-blow nyo lang po yung sa rectal area po niya. Pakatagilid, tapos ano nyo po. I-blow po yung rectal area. Dito po. Yan. Sorry. Yun. Ay, kita ba? Yan. Doon Yes po po, nyo kita. i-blow. Doon po. Oh, so magsa-side view po siya. Yeah, okay. Nakatagilid. Tapos Tapos nakataas. 15 minutes to 30 minutes. Ganda po yan. Dok, paano po yung hemorrhoid na nag-bleed na? As in, nag-continuous bleeding na po siya. Pero nag-stop din naman. Pero alam niyo po yun, naka-experience ng nag-bleed talaga dire-diretso. Kasi Paano po yun yun? yung nagbi-bleed, yun na nga yung grade 1. Internal hemorrhoids ang tawag doon. Nag-bleed po na lumabas na talaga. As in, parang may menstruation po. Ibig sabihin yung mismong hemorrhoid niya, lumabas Opo. na nagbi-bleed. Opo. Matitigil yun. Pwede yung gamitan ng iTera yun. Kahit Okay. nagbi-bleed na, di ba? Ano natin is pag may bleeding, hindi. Pero sa iTera, pwedeng gamitin. Sprayan nyo ng charged water, then tsaka nyo i-blow ng iTera. So, Doc, di ba nagbi-bleed po siya? So, pa-stop muna yung bleeding. Tapos, pag na-stop na, tsaka po iba-blower. Hindi, kasi yung nagbi-bleed doon, yun ang hemorrhoid. Ang Opo. hemorrhoid kasi, yan ay vein yan, blood vessel yan, yung vein kung tawagin natin. Alam niyo ba yung varicose vein? Opo. Varicose vein sa binti. Varicose vein. Yung hemorrhoid, varicose din yun. Kaya lang na doon sa loob ng rectal area. Yun din yun. Pareho lang yun. Vein valley yun. Okay. So, pwedeng yung mismong, siyempre kung nagbi-bleed ng nagbi-bleed, pwede namang pansamantala, yun ang, nyo ng charged water, then parang pag naano yung bleeding, yung mismong iTera ang mag-ano kasi para yung inflammation. Kasi pag hemorrhoid, inflamed na blood vessel yun inflamed na vein. Di ba? Di ba? Parang katulad natin sa varicosities. O di ba? Kaya na magaling yung iTera. Kasi ang hemorrhoid, varicosities din yun. Kaya lang na doon sa rectal area. So magaling din po talaga ang Yes. iTera Care. Yun. Miss Melba, Dok, ang tanong niya po, may leg na bakal, paano daw gagamitin ang iTera Care? Buong paa niya ay artificial na po.
Gusto niya po sigurong marinig direct from your mouth kung ano po yung gagawin niyo. Ano siya? Bakit ka na-amputate? Gawa ba sa diabetes? So ang concern mo ngayon is kung paano mo gagamitin ang Itera with regards to anong condition. Kasi yung mismong yung amputated na paa mo na may prosthesis, hindi mo nagagamitin siyempre yung Itera doon. Yes. Pero yung above yung prosthesis, pwede mong gamitin. Kaya lang, ano ba ang iyong concern? Bakit mo gagamit ng Itera? Okay. So, Miss Melba, pa-clarify lang po yung question para makapag-advise po ng mas more accurate si Doc. Yes. Thank you Kasi po. kung kailangan mo lang gamitin ng Itera, just avoid lang po yung may prosthesis. Okay? So you can do everything, yung basic protocol, kung alin man po yung iyong concerned area, pwede yung i-blow, except yun pong yung may prosthesis. Sa may baradong puso po, Doc, pwede na po ba i-blower? 60-something na daw po ang age. Yes, Barado pwede ang po. puso. Yes, pwede po. Pwede po. Pero tulad po ng nabanggit natin, kung may medication po kayo, ituloy niyo po yun. And then, siyempre, pag po kasi ganyan, alam ko, ang i-advise na po ng doktor ninyo is mag-undergo ng angiography. Yung angiography, yung susuotan po ng, para malaman kung alin pong part ng ugat sa puso ang barado at ilang percent ng barado. And then, ang susunod po doon, na sasabihin po sa inyo ng doktor is either kayo po ay magpa-angioplasty, yung lalagyan po ng stent, or magkaroon kayo ng bypass na. Ngayon, ano po magagawa ng Itera? So at least, kasi po, yun po ako meron diyang pasyente na supposed to be dapat siya ay magpapa-angiography, hindi po siya pumayag, gumamit po siya ng Itera, kaya maganda po ang pakiramdam niya po ngayon. Hindi niya po niya nararanasan yung mga dating nararamdaman. Naninikip ang dibdib, madaling mapagod. So nung gumamit po siya ng Itera, maganda na po ang naging kanyang pakiramdam. Pero kung, siyempre, lagi pong sasabihin siya ng doktor, mag-undergo kayo ng ganung procedure. Nasa sa inyo po yun. It's your choice. Yes. Wow, ang bilis po ng oras. It's already 9:55. 5 minutes to go Yeah, to okay. 10. All right. So, cataract, Doc. Yes, magaling ang Itera cataract. Proven na po yan. Proven na. Huwag na po kayo magduda. Okay. Okay. Paano po, Doc? Sige. Ang dapat is moisten mo muna yung iyong affected eye with charged water. Yung Itera charged water. And then i-blow mo muna start with 5 minutes. Utay muna po. Unti-unti. Unti-unti. 5 minutes kasi baka medyo ka. Then, kung matotolerate mo, pwedeng 10 minutes. Hanggang pwedeng 15 minutes. Pero yung layo nung yung tamang matotolerate mo yung heat. Ano po? Okay. I guess they want to hear this directly from you, Doc. Safe po ba for cancer patients to use our Itera Care device? Yes po. Yes po. Kaya lang nga po, tulad ng binabanggit natin, it's safe for cancer patients. Hindi po yan ibig sabihin pag gumamit ay lalong dadami yung cancer. Pero, katulad po ng nabanggit natin, ang magagawa po ng Itera is at least ma-relieve po yung pain, medyo yung pakiramdam po niya na hindi siya parang nanghihina. Yun po may tutulong na malaki ng Itera. Pero never po nasasabihin natin na pag nag-Itera care kayo, gagaling ang cancer po ninyo. Ganun po yun. Yes. From Ms. Myrna Mercado, naoperahan na po ng thyroid ang mother last year, naalis ang bukol, pero nagkakaroon ulit ng bukol. 88 na po siya, ang suggestion ng doctor, radiation at medicine na lang. Hindi na pwede ang surgery. I-suggest niya daw po ba ay TheraCare kaysa radiation? Okay. Kasi ganito po, pag po operahan sa goiter, yun po ay nag-iiwan ng konting-konti. Nag-iiwan po yun. Hindi po yun totaling 100% na tatanggalin yung thyroid gland na lumaki. Nag-iiwan po ng konti. So yun yung pwede pong lumaki ulit. Kaya po yung bakit umulit, ay naopera na. Kasi nga po may naiwan na. Yun ang lumalaki ulit. Okay? So siyempre sa age po niya, although sabi, ang radiotherapy pwede pa.
Pero mag-ano na lang po kayo. Mag-Itera na lang po kayo. Marami na po akong pasyente na mga thyroid nodule, goiter. So, gamit po ng Itera, lumiliit po. Lumiliit. Meron pong nawawala. Okay. Paano po, Doc, ang application ng Itera sa thyroid nodule? Ang ginagawa Diretso ko dyan, lang. doon mismo sa part ng yung may bukol, may nodule, 15 to 30 minutes ginagawa ko. Alright. From Miss Jacqueline Gabriel, Doc. 18 years old daw po ang anak, nagkatubig ang baga, then nabutasan po at inalis yung tubig. Ngayon naka-NGT. Saan po pwede i-blower? Ito po yung may brain disease daw po, Haliver-Dense-Spatz disease. Saan po pwede i-blower para lumakas po ang katawan niya at makalaban po sa sakit niya? Okay. So, importante dyan kasi yung maano niya yung spine. Kasi sa spine, alam naman natin, nandun ang stem cell, bone marrow stem cell. So, at least para mag-ano ng immune system niya. And then, yung part ng lungs niya na natakunan ng tubig, pwede niya pong i-blow yun, 15 to 30 minutes. Okay, from Mr. William Cantil, nadulas ang daughter sa trabaho. Meron siyang concussion. After MRI, ang result ay small brain lesion po. So, i-blow nyo lang po yung may lesion. I-blow nyo lang. Wala naman siyang, sabi niyo, lateralizing sign. Ibig sabihin nun yung, kumbaga sa stroke, para bang merong na-paralyze. Usually baka lang. So, yun pong part na merong nakita doon sa CT scan o MRI, yun po i-blow nyo, 15 minutes. Alright. From Miss Mary Catherine Juan, can our products be helpful for schizoaffective disorder concern? Schizoaffective disorder. Okay, sige po. Siyempre, yan, siyempre ako may konting background po ako sa psychiatry din. Nagtitreat po ako ng ganyan dito sa amin. So, yan po mga ganyan ay, siyempre, kinakailangan siya ay under the care ng psychiatrist. Kasi meron silang mga maintenance na gamot. So, ano magagawa ng Itera Care? Pwede nyo pong ikuan. Pero during that time na siya ay under remission. Ibig sabihin po noon, hindi siya yung agitated. Kasi pag agitated yung pasyente, yung parang, yung siya ay, yung sabi nga natin ay nagwawala siya, hindi niyo po pwedeng gamitin. So yung remission na oo, baka biglang, siyempre siya, yung mga ganyan, paranoid kasi sila. Akala nila kung anong gagawin sa kanila. So never attempt po pagka ganun. Pero pag kalmado siya, itry nyo po, itry nyo. Alright. From Miss Emily Comia, manas sa manas po, pwede daw po bang gamitin? So, yun na nga po, ano ang dahilan ng pagmamanas niya? Kasi pagmanas, yung na magkakaroon ng fluid retention sa binti kadalasan. So, pwede pong number 1 ay kidney disease. Okay, yung po mga CKD. Pangalawa po, mayroong problema sa sa puso. Pwede rin po yun, yung may sa protein imbalance na sinasabi. So kung alin po ang dahilan, dapat po yun ang i-treat or kasi ang binibigay po namin, basta may manas, diuretic, pampaihi. Pero saan nga nanggagaling yung manas niya? Kung sa puso ba yun, dapat ay sa puso. Kung sa kidney ba, dapat sa kidney i-blow. Kaya depende po kung saan ang source po ng anong dahilan bakit po siya nagmamanas. Tama, no? Kasi kahit po i-blower natin kung saan nagmanas, it will just keep on recurring. Yes, pabalik-balik lang. Kapag hindi natin nakita ang source. Thank you po, Doc. From Mr. Alan, sa mga katikati daw po sa balat. Anong tawag dito? Gano'ng katagal na kaya? Kasi pwedeng maraming dahilan yan. Okay. Kasi ganito, di ba binibigay namin mga doktor antihistaminic, pangalis ng Makati. Pero lagi ko sinasabi ay, lagi kong, tawag dito, yung hinahanap ko kung kung saan ang galing. Ito ba ay galing sa pagkain? Meron ba siyang iniinom na gamot? O meron ba siyang, let's say, galing sa kung saan may mga alaga ba silang tawag dito, mga pets? Siyempre, kumbaga,
kung iinom siya ng, i-blow natin, pwede namang i-blow. Ang problema, balik lang ng balik yon, not unless na ma-identify mo kung alin yung nagkukos ng pangangati mo. Pero pwedeng i-blow, yun ang ngangati. Pero yun, pabalik-balik unless na ma-eliminate mo yung offending allergen o yung nagkukos ng pangangati mo. Ganun din po, no? Yung cause naman ngayon ang Yes, kailangan dapat yung cause din. malaman. Okay. Doc, it's already 10:03 po. Tapos marami pa pong questions. Are we still going to continue or next week na po natin Next siya week naman, i-tackle? medyo konti na. Ako may Yeah, ulit bukas. I can feel you, Doc. Medyo iba na po yung ano ninyo. Sige po. Pasensya na po sa mga hindi po natin na-cater tonight. Sige po, pag next time po, agahan po natin yung pagpasok para kayo po yung una nating ma-answer. But we'll try to take note of this. Tapos hopefully sila po yung mauna natin next week. Pero dapat po kasi kahit i-take note namin kung yung nagtanong po is hindi naman maka-attend next week. So parang useless din po, no? So siguro yung mga hindi po natin nasagot ngayon, next week na lang po, agahan po ninyo. Tapos i-type in nyo po agad yung question para kayo po yung ma-answer natin right away. Doc, last po, meron na po ako. Anyway, next week nandito naman ako. Wala akong pupunta next week. Okay. Ano po ba, meron po kasing naka-video on dito kanina pa. Okay. Okay lang po ba siya last? Okay, sige. Para at least maano natin po, sila. opo. Pero please po, direct medical question lang po. Sige po, I will call you, Miss Saturnina Castillo. Hello po. Sorry for waiting. You can now unmute. Yes, good evening po, Mrs. Hello Castillo. po, good evening. Good morning in California. Yes, good evening. Question po, yung asawa ko po may AF po. Ano po ang Oh, do we use the iTerra way or you have that Pro iTerra? How do we use and that? we have the bio also. Sige po. So okay lang po, okay lang po gamitin ang Pro with atrial fib. I mean, yung AF kasi atrial fibrillation, which means po na irregular po ang heartbeat po, heartbeat. So pwede po, meron po kayong mga medications for your AF, pero pwede niyo pong gamitin po yung Pro. Maganda po diyan sa meron na po tayong mga ilang cases po na correct po nila yung kanilang condition na atrial fibrillation and other irregularities of the heartbeat po. Meron po tayong mga ganyan. So pwede niyo pong gamitin ang Pro. Yung bio po na meron po kami, ano po ang advice niyo sa bio po? Opo, pwede lang niyo pong gamitin po yun. So ganito po, after mag-bio kayo, then gamitin niyo po yung Pro. Pero hindi po sabay. Mag-bio muna po kayo. Kung kayo po ay can tolerate hanggang 30 minutes, then yung pagkatapos po nun, at saka niyo po gamitin yung inyong Pro. Directly doon na po sa heart. Kahit hindi na po kayo mag-basic protocol. Kasi yun pong sa Pro, parang ginawa niyo na po yung basic protocol po doon. Okay po. Thank you so much. Thank you. Opo. Thank you po. Doc, clarification lang po. Yung doon po sa pagsabay ng, ano po explanation doon, bakit po hindi pwedeng pagsabayin ang Pro at BioLite? Okay. Kasi lang sila, pareho kasi sila may frequency. Parang nagkakaroon sila, sabi nga tawag dito, parang hindi naman nagko-kontra, pero it's better kung one after the other ang paggamit. Kasi pareho silang frequency. Kasi nung dati may ginagamit din ako nung una, tanda mo nung ginagamit ko nun yung sabi ko, yung negative ion generator. Hindi mo rin siya pwedeng isabay pag merong ibang device na nagagamit ng frequency. Kahit magkaibang part po ng katawan. Yes. As long as parehang frequency, hindi po pwedeng gamitin. Dapat maggamit. All right, that's for clarification, at least mas clear na po ngayon. Maraming salamat po, Ma'am Saturnina and Doc Ibay. Thank you so much. In behalf of all the people here in the Zoom, maraming salamat po sa inyo, Doc. Have a good rest po. Thank you. Good night. Good night. And to everyone,
God bless and good night po. We'll see you next week. Don't forget to share the iTerra Care device to everyone. Thank you. Good night. God bless. Good night. Nawala pag ganun ko, biglang